Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Cavite City sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Cavite City. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-81 kabanata, ang talata po ay 14. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipuli. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, ang kaaway nila'y aking lulupigin, ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong banal na harapan at nagpapakumbaba at inaamin na wala po kaming magagawa malibang kami samahan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Cavite City, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Cavite City nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Cavite City. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-38 kabanata. Ang talata po ay 27 hanggang 30. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalanang Sara. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang panganganak ni Tamar, ang siya pong sinasabi na dapat yung kanyang magiging anak para doon sa kanyang unang asawa. Pero dahil sa
mga pangyayaring naganap, ano po, nagkaroon ng mga pagkakaiba. Ano po? Ang unang napangasawa po ni Tamar ay si Er. Pero dahil po sa kanyang labis na kasamaan, ang sabi ng banal na kasulatan, kinuha ni Yahweh ang kanyang buhay. At nung namatay po si Er nang walang anak, ipinakasal naman si Onan. Ito pong si Onan, alam niya na yung kanyang magiging supling kay Tamar ay hindi aariing kanya kung hindi kay Er. Dahil dito, sabi niya, mabuti pang wag magkaroon ng supling si Tamar, ano po, at si Er sa pamamagitan niya. Kaya sa labas niya po, uh, i, itinuloy. Ano po, ito yung naging pagkakataon. Si Onan, kinuha ng Panginoon yung kanyang buhay sapagkat labis na nagalit ang Panginoon. Ano po, nagdalamahati ang Diyos doon sa kanyang ginawa at ipinangako ni Judas si Sela yung kanyang bunso. Sabi niya, gawin mo, hintayin muna natin siya maging binata. Pero hindi niya ibinigay. Kaya ang ginawa naman nitong si Tamar nung nalaman niyang bumisita yung kanyang biyenan doon sa isang lugar. Aba, hindi pinalampas ni Tamar to. Pinuntahan niya. Pero siya'y nag-ibang anyo. Ano po? Sa ganitong paraan, hindi alam nung kanyang biyenan na sila ay nagkaisa. Ano po, hindi niya alam, hindi niya nakilala na si Tamar yun. At dumating yung panahon nung panganganak ni Tamar. Kambal yung kanyang isisilang, yung kanyang supling. Unang lumabas yung kamay ng isa na tinalian ng hilot ng pulang sinulid. Pero iniurong ng sanggol yung kanyang kamay at naunang lumabas yung kanyang kakambal. Kaya sinabi ng hilot, ano nakipagsiksikan kang palabas? Ito po ang dahilan kaya't Fares yung kanyang pangalan. Ano mo? Nakipagsiksikan palabas. At yung pong bata na may sinulid na pula sa kanyang kamay ay tinawag na Sara na ang ibig sabihin pulang liwanag sa bukang liwayway. Ito pong kwentong ito ay nagkakaloob sa atin ng katotohanan ng buhay. Maaring hindi maganda yung maging mga pasimula na mayroon tayo. Pero kapag ating hinintay ang kalooban ng Panginoon, ang itinakda ng Diyos, hindi lamang isa, kundi doble yung ating tatanggapin. Pero mag-ingat din tayo kasi sa ating pagtanggap ng dobling ito, maaaring magkaroon tayo ng kaisipan, no? Maaangkin ko na kaya? Maaari ko na kayang akin ito? Ano po? Pero ang pinakamainam po na ating gawin sa bahaging ito, tayo po ay maging mapaghintay. Gumawa tayo ng paraan na hindi tayo madadala ng ating emosyon. Kasi alam niyo po, samantalang nais natin na panghawakan yung kalooban ng Panginoon, pero kung tayo ay madadala ng ating mga emosyon, ng ating mga kaisipan, ng mga gusto natin na mangyari, naku, magkakaroon po tayo ng problema niyan. Ano po? Hindi magkakaroon ng magandang katapusan, hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan at bunga yung ating kinabukasan. So, ano yung marapat nating gawin? Katulad po nung ginawa ni Tamar, siya po ay naghintay. At doon sa pagkakataon, sa panahon, na kanyang iniisip na, ito na yung panahon ko. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa bawat isa sa atin na may panahon ang Diyos.
May paraan ang Diyos at may pagkakataon na kanyang ipababatid sa atin, ipaalam sa atin ang kanyang tunay na kalooban. Sa ganitong paraan, tayo'y papanatag upang tanganan yung kanyang pangako. At sa pangalan ni Jesus, kung tayo'y magpapatuloy sa pagtitiwala sa Diyos, walang hindi tayo tatanggapin. Sa buhay po ni Tamar, ang lahat ay hindi naging ayon dun sa kanyang inaasahan. Pero sa kanyang pananatili dun sa kalooban ng Panginoon kahit na mukhang hindi maganda yung naganap sa kanyang buhay, nagkaroon ng kapamaraanan upang mabawi yung nararapat na para sa kanya. Alam niyo po ang sinasabi sa atin ito, mainam din na tayo'y merong ginagawa. Mainam din na tayo'y kumikilos. Ano po? Samantalang ayon sa kalooban ng Panginoon, tama ang maghintay. Hindi masama na tayo'y may ginagawa. Hindi masama na tayo'y nagpaplano. Hindi masama na tayo'y gumagawa. Pero, lagi nating iisipin at bibigyang pahalaga kung ano ang sinabi, kung ano ang ipinangako, at kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, mga kapatid, alam nyo, walang makapagtatanggol sa atin ng ito, tama yung ginawa niya, ito matuwid yung ginawa niya. Kasi sa katotohanan, ang Diyos ang nakakasaliksik ng laman ng ating puso. Ang Diyos ang nakakasaliksik ng laman ng ating kaisipan na kahit na ating ikaila at sabihin na hindi yan ang ibig kong sabihin, pero nababatid ng Diyos. Naalala ko po yung pagkakataon na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, pagbalik ko sa susunod na taon, meron ka ng anak na lalaki. Alam niyo po, ang unang natawa si Abraham sapagkat ang sabi niya, 100 taon na ako. Samantalang si Sarah 90 na. Paano kami magkakaroon ng anak? Sabi niya, ano po, sabi ni Amang Abraham. Pero, sa kapangyarihan ng Panginoon, nagkaroon ito ng kaganapan. Maaring ang sanlibutang ito ay susuko at sasabihin wala na talagang pag-asa. Wala nang mangyayari. Pero kanino tayo maniniwala? Sa sanlibutang ito o sa may gawa ng sanlibutang ito? Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. At ito po yung nais natin na ipanawagan para sa bawat isa. Maaring meron tayong mga pangangailangan, meron tayong mga kahilingan, nako kapatid, kaibigan. Atin niyang ipagkatiwala sa Diyos at hayaan natin yung kanyang dakilang kalooban ang tunay na magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay kang dakila, tunay kang mapagkakatiwalaan. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakamali. At Ama, ang aming hinihiling sa iyo, kami pangunahan, kami tanganan ng iyong makapangyarihang kamay. Ang aming panalangin ang lahat ng mga bagay na hindi ayon sa iyong katwiran at katotohanan, mapawi sa aming mga buhay. At sa pangalan ni Jesus, Lord, lalo na yung pagmamadali, hayaan mo na mawala sa aming kaisipan ang pangangailangan na habulin ng panahon sapagat tunay ikaw ang may tangan nito. Gayunman, kailangan naming magpatuloy na kumikilos, nagtitiwala at tumatangan sa iyong pangako. Kaya ang aming panalangin, Ama, kami po ay pangunahan ng iyong Santong Espiritu. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga pananalita, ang aming mga ginagawa, ang aming panalangin na banalalangis ng aming Panginoong Kristo ang siyang maipahid sa bawat bahagi namin maging dahilan kung bakit kami ay
ma-sanctify para sa iyong paggamit. Dasal din po namin namang Diyos na magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangako sa pagkatunay tapat ka sa lahat ng ito. Habang amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo ang Cavite City, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesus sa bayan ng Cavite City ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian, Ama, at tunay na mapangyari ang iyong pangako na hindi ka mangiiwan, hindi ka magpapabaya sa amin. Dasal din namin namang Diyos na dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan. We declare the fire of revival sa pagkakatayo ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa Cavite City. At ang aming hiling tunay, Panginoon, maging dahilan nito ng fire to proclaim good news, fire to proclaim revival upon the land. At dasal namin na dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong mapangyari ang iyong dakilang kalooban upang masunod ang iyong kaluwalhatian. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa mga tagapanguna namin namang Diyos, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at sa lahat ng gumagawa ng kasinungalingan, ikaw po ang maglan nito, Ama, at tunay na mapangyari ang iyong tapat na paghusga. As we also declare power amang Diyos sa pagkilos sa iyong mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang ang lingkod mo gumanap ng iyong dakilang kalooban. As we also pray amang Diyos sa mga bansa, Lord God, ng Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Mapangyari ang iyong naisin sa mga bayang ito as we declare the fire of revival. Hiling namin ang pagsama ng iyong mga manggagawa. Lord, open the eyes of our heart that we may see your faithfulness and your goodness. Habang amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo, mang Diyos, ang China, ang Japan, ang South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival. And by faith, we believe that you will continue to move mightily upon the land. Habang amin din pong sinasalita ang pagkilos ng iyong kapangyarihan for the rest of the Philippines. Lord, we declare peace over Israel. And we claim you have answered our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Thank God. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.